Magandang araw. Usap-usapan sa Japan na ang malaking sunod na laban ni General Casimero ay kontra kay Nick Ball. Ito na siguro yung nakalaad sa kontrata na unang laban ni Casimero na title eliminator fight at sa featherweight gaganapin. Kasalukuyang nasa rank number 2 si Nick Ball sa WBC at nasa rank number 11 naman si Casimero. Kaya tumutugma sa post nito lang ni Casimero na suot niya ang WBC belt. Wala pa daw siyang WBC belt kaya gusto niyang kunin ito bago siya magretiro. Ang kasalukuyang champion ngayon sa WBC featherweight ay si Bruce Shusho Carrington na isang undefeated. Update kay Bruce Shusho Carrington, may record na 17 wins, 0 loss at 10 knockout na panalo. May nakatakda siyang laban bukas. Mga kalaban niya kapwa undefeated na si Rene Palacios. May record na 19 wins, 0 loss, 1 draw at 10 knockout na panalo. Gaganapin ang laban nila sa Ohio, USA. Magandang panoorin natin ito para makita kung may ibubuga ba ang ating pambato Cuadro Alas Casimero dito kay Bruce Shusho Carrington. Mabalik naman tayo kay Casimero versus Nick Ball. Mukhang tumutugma mga clue na ibinibigay ng Team Casimero na si Nick Ball nga ang susunod na kalaban niya. Dahil sinabi ni Casimero na magandang laban, bakbakan, dahil hindi makakatakbo ang sunod na mga kalaban niya. Dahil maliit daw ito. Kaya tama, dahil 5'2" lang si Nick Ball. At kilala si Nick Ball na isang brawler o pressure fighter. Ang estilo niya ay parang tangke na laging sumusugod, pasulong at nakikipagpalitan ng mukhaan. Kaya natural na hindi ito ang tipong tatakbo o iwas-iwas sa loob ng ring. Kaya swak ito para kay Casimero. Sigurado daw na blockbuster sa takilya ang Casimero versus Nick Ball dahil garantisadong magpapasiklab ng bakbakan na puno ng palitan ng suntok ang labanan na ito. Si Nick Ball ay may record na 23 wins, isa lang talo, 1 draw at 13 knockout na panalo. Ang kaisa-isa niyang talo ay kay Brandon Figueroa kung saan naagaw ang kanyang corona na WBA featherweight title at bumagsak siya ng 2 beses kay Figueroa. Si Nick Ball ay dating WBA World Featherweight Champion at 3 matagumpay na depensa ang nagawa niya kaya mahusay din talaga ito. Kasama na dito ang panalo niya kay Sam Goodman. Malakas din itong si Nick Ball, napabagsak niya ng 2 beses si Ray Vargas. Kahit napakatangkad nitong si Ray Vargas ay umabot ang mga solidong suntok ni Nick Ball. Itong si Ray Vargas ang nagbigay ng unang talo kay Mark Magsayo. Kaya exciting ang laban na ito. Labanan ng mga malalakas sumuntok itong Casimero versus Nick Ball kung sakaling mapaganap. Ayon sa rumor na sa December gaganapin ito sa Japan at ang magpapaganap nito ay ang promoter ni Casimero na si Koki Kameda. Dito makikita na marami talagang sumusuporta dito kay Kameda. Kaya may malaking puhunan ito na mapaganap ang ganitong klaseng napakalaking bakbakan. Kameda, sinet up na ang Casimero versus Figueroa sa Japan. Magandang balita para sa mga solid Casimero fans. Opisyal na ang pagbabalik ng bakbakan matapos kumpirmahin na lalaban ang kasalukuyang WBA World Featherweight Champion na si Brandon the Heartbreaker Figueroa sa ilalim ng 3-150 fight promotion ng Kameda Promotions. Makakatunggali niya rito ang kapatid ni Koki Kameda na si Tomoki El Mexicanito Kameda. Dahil isang promotion na lamang ang may hawak sa kanila, napakalaki ng tsansa na ang mananalo sa mega fight na ito ang susunod na makakaharap ng ating pambato na si General Cuadro Alas Casimero. Ang 3-fight plan ni Koki Kameda kay Cuadro Alas, mukhang tinutupad nga ni Koki Kameda ang kanyang pangako at nakalatag na plano para kay Casimero sa ilalim ng kanilang 3-fight contract. Laban number 1, title eliminator. Bagamat wala pang opisyal na pangalan, maugong ang mga bulong-bulungan na ang mga kasagupan ni Casimero ay ang pamosong dating kampiyon na si Nick Ball. Laban number 2, world title fight. Kung malalagpasan ni Casimero ang eliminator, dito na papasok ang planong world title bout kung saan hintayin niya ang magwawagi sa bakbakang Figueroa versus Tomoki Kameda. Hawak na ngayon ni Casimero ang bola. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay magpakondisyon at manalo sa impresibong paraan upang matupad ang kanyang pangarap na maging 4 division at kalaunan ay 5 division world champion. Bakit isang klasikong giyera ang Casimero versus Figueroa? Kung sakaling magkatapat sina Casimero at Figueroa, asahan ang isang madugong labanan. Itong si Figueroa may bakal na panga at walang pagkapagod. Kilalang kilala si Figueroa sa kanyang malagranitong panga, nakakahilong stamina at walang humpay na pag-ulan ng suntok mula round 1 hanggang round 12. Estilong bulldozer din itong si Figueroa, hindi marunong umurong o tumakbo. Si Figueroa, bagay na gustong gusto ni Cuadro Alas.
Tandaan natin na sinagupa at tinalo na rin ni Figueroa si Mark Magsayo na isa ring kilalang knockout artist, kaya napatunayan na niyang hindi siya takot makipagpalitan ng mukhaan. Ang malaking tanong ng bayan, kaya ng pamosong lakas ni Casimero na pasukuin at patumbahin ang isang boksingero na hindi pa kailanman na knockout at napatumba sa buong karera niya na si Brandon Figueroa. Ngunit bago natin silipin si Figueroa, isang matinding pagsubok muna ang title eliminator laban kay Nick Ball. Binansagang Mini Tyson, si Ball ay isa ring agresibong bulldozer na sugod ng sugod at walang takot sa sabayan. Malinaw na sinasadya ni Kameda na itahi ang mga kalabang bagay sa estilo na Casimero para mapanood ng mundo ang mga explosive na laban. Kaya naman abang-abang tayo mga boss, mukhang magiging napaka-busy ng taong 2026 para kay Cuadro Alas. Handa na ba kayo sa dalawang dambuhalang laban ni Casimero ngayong taon? Ano ang hula nyo mga boss? Kaya ba ni Casimero na walisin sina Nick Ball at Brandon Figueroa? I-komento nyo ang inyong opinyon sa ibaba. Magandang araw. Ito balita mula sa Japan. May rumors na kumakalat na dadalhin ni Koki Kameda si reigning WBA Featherweight Champion Brandon Figueroa sa Japan at ipapalaban sa Japanese fighter o kaya kay Andrew Moloney, at kasabay sa parehong event ay balitang maglalaban din sina Janrel Casimero kontra Nick Ball. Mukhang sumasang-ayon ito sa bagong kontrata ni Janrel Casimero na 3 laban kay Koki Kameda na una title eliminator na pwedeng ito na yung laban niya kay dating WBA Featherweight World Champion na si Nick Ball. Pangalawang laban na nakasaad sa kontrata ay isang world title fight, kaya pwedeng ito na kontra current WBA Featherweight World Champion Brandon Figueroa. Tapos pangatlo, world title defense na plano ni Kameda at Casimero na si Naoya Inoue ang mga kalaban nila dito sa pangatlong plano. Sa panahong ito kasi malamang umakyat na sa featherweight si Inoue. Napahanga pa nga itong nagbalita dahil mainit daw ang 3-150 fight promotion ni Koki Kameda dahil malalaking pangalan sa boxing ang mga kinukuha niya. Samantala, Carrington delikado kina Casimero at Inoue. Bagamat nanalo si current WBC Featherweight Champion Bruce Shushu Carrington sa kanyang laban kanina kontra kay Rene Palacios, ay na-expose naman ang kanyang kahinaan matapos siyang masaktan sa mga body shot. Dahil dito maraming boxing fans at kritiko ang nagsasabi na mukhang kayang-kayang talunin ni Naoya Inoue at ng ating pambato na si Janrel Casimero si Carrington dahil sa nakitang butas sa depensa nito at kahinaan nito sa bodega. May mga haka-haka pa nga na kung mas naging agresibo lang si Palacios sa mga unang round sa pag-atake sa bodega ni Carrington, baka raw na-upset o natalo pa niya ang kampiyon. Gayunpaman, huli na nung uminit at bumanat si Palacios dahil patapos na ang round. Sa kasalukuyan, opisyal nang nakapasok si Casimero sa ranking ng WBC bilang rank number 11, at kung mapalaban sa susunod si Casimero sa featherweight kontra top 10 rank ng WBC, katulad ng balibalitang si Nick Ball ang mga kalaban niya, ay magiging number 1 contender itong si Casimero kay Bruce Shushu Carrington. Samantala, Casimero nakaposisyon na para sa malalaking laban. Ilang araw lang ang nakalipas matapos maranggo si Casimero na pang-4 sa WBO Super Bantamweight para hamunin si Naoya Inoue at number 11 sa WBC featherweight contender para naman sa kampiyon na si Bruce Shushu Carrington. Ay eto na naman magandang balita dahil number 1 na si Casimero sa IBO featherweight, kaya dahil dito nakaposisyon na talaga si Casimero sa malalaking laban. Dito sa IBO featherweight pwede rin makuha ni Casimero ang pangarap niyang 4 division world champion, lalo pat bakante ang titulong ito kaya mas madaling makuha ito. Kahit hindi kasama sa Big 4 na WBC, WBO, IBF at WBA, itong IBO ay malaki pa rin ito at kinikilala pa rin. Halimbawa na lang, itong mga kilalang boksingero tulad ni na Triple G, Gennady Golovkin at Manny Pacquiao noong tinalo niya si Ricky Hatton ang nagpahalaga rin sa packaging ng sinturon na ito na IBO. Noong tinalo ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton noong 2009 para sa kanyang junior welterweight title, IBO at the ring belts lamang ang nakataya, pero kinilala pa rin to ng buong mundo bilang lehitimong panalo na nagakyat sa kanya sa pagiging multi-division champion. Huwag nating kalilimutan na ang IBO belt ay hinawakan din ng mga pamosong pangalan sa boxing tulad ni na Floyd Mayweather Jr., Gennady Triple G Golovkin, Vladimir Klitschko at Alexander Usyk.